Sa mundong puno ng ingay, chismis, at takot, may mga boses na nalulunod ng kapangyarihan. Ako, si Isabel de la Cruz. Hindi ako tatahimik. Isang estudyante, isang mamamahayag, at higit sa lahat, isang kapataang Pilipinong sawang-sawa na sa paulit-ulit na pangako ng mga politikong gutom sa kapangyarihan. Sa bansang to, hindi mo na alam kung anong totoo. Pero habang may nagtatago ng katotohanan, may mga tulad kong handang ilantad ito, anumang kapalit. Hindi ako bayad, hindi ako sikat, pero may hawak akong lente at boses na hindi mo kayang patahimikin. Uy, Isa! Kung sala-sala na naman angle ko, wag mo akong i-frame ng masama. Yung huling take, feeling ko parang butas ng ilong mo yung bida. Hoy, mas grabe yung last vlog. Hindi mo sinabing may ketchup pala sa ngipin ko kung take? Akala ko lipstick, tsaka aesthetic naman Pulang laban, di ba? Aesthetic ng mukha mo. Buti nga may comment na nagsabing may phone ko. Ayan na! Ready ka na ba? Pangbasag dynasty to ha? Pang mic drop dapat. Okay, rolling. Rolling, take one. Bye-bye political dynasty. Tatlong dekada nang nakalilipas, ngunit isang apelyido pa rin ang paulit-ulit na nananalo dito sa Santo Tomas. Ang mga Marquez. Tanong ng marami, bakit dapat tila hindi na natinag ang pamilyang ito sa pwesto sa ating bayan? Pero ang pinakamahalagang tanong, karapat-dapat nga pa silang manatili sa pwesto. O may sistema lang na matagal nang binulog ang taong bayan. Alam mo, Iha, mas mabigat ang mga salitang binibitawan kung hindi pa buo ang larawan. Ano pong ibig yung sabihin? Ang mga ganyang pahayag pala, kapag walang matibay na katalan, maaaring patay na. Hindi lang ng pangalan, hindi ng mismong prinsipyo lang isang mamamayan. Tay, alam ko po ang ginagawa ko. Hindi po ito basta opinion lang. Hindi po based sa mga sinabi ko. At higit po sa lahat, hindi po kami magpapatay ng sakit lang. Sana nga, at hindi lahat ng totoo, kailangan isigawan. Minsan, may oras at paraan sa paglalahad ng katotohanan. Tamang oras? Kailan pa? Kailan huli na ang lahat? Yung matanda kanina, intense, pero grabe rin magsalita. Parang may pinanggagalingan. Para siyang teacher na disappointed, pero deep inside concerned. Teka lang, parang familiar yung mukha nun eh. Parang nakita ko na dati sa ni-research kong article. Sa journalism class ata yun. Kaya nga. Wait lang. Parang ang familiar. Delphine. Delphine Reyes? Oo nga, parang Delphine nga yun. Try mo kaya i-search. Sandali lang. Delphine Reyes, sabi mo? Wait lang Google is live. Ayan! Siya nga si Delphine Reyes, yung dating editor ng Bantay Bayan. Grabe, bigla na lang nawala. Ang sabi, pinatigil daw ng mga Marquez dahil in-expose niya ang mga ito noon. So, hindi lang pala ito tungkol sa hanap yun ng isang retired journalist. Isa pala siya sa mga taong tinanggalan ng boses. Tay? Sir Delphine Reyes po, di ba? I'm Isabel de la Cruz po. Ako po yung nakausap niyo dun nakaraan sa may eskinita po.
Yung batang padalos-dalos sa pag-uulat sa bangketa? Kahit sa naman po kasi may kwento. Kahit saan rin, pwedeng baluktutin ang kwento. Pero sa palagay ko, alam mo naman. Kaya nga po ako nandito. Ayoko rin po kasing nababaliktad yung kwento. At ang totoo po nun, kilala ko po kayo. Hindi mo ako kilala, bata. Maaring nakita mo lang ang aking pangalan sa mga lumang headline. Writer po kayo sa Pantay Bayan, di ba? Kayo po yung nagsulat tungkol sa kaso ni Roger Tulag. Kaso bigla na lang po kayo nawala. Sabi pa nga po ng iba, pinatahimik daw po kayo ng mga Marquez. At anong balak niyong gawin sa impormasyon niya? Ipa-TikTok? Vlog mo tayo. Mas series po. Ayun na nga. Ganun na rin yun. Panahon ngayon ng likes at shares at ang akala ng nakararami, sapat na ang pagiging viral upang tawagin na katotohanan. Hindi po kami basta nagpapaviral lang. May research po kami, may witnesses, may archives. Gusto lang po talaga naming malaman kung ano po yung tunay na nangyari. Lalo na kung pinagtatakpan po talaga ng mga Marquez ang krimen. At gusto mo akong tawaging saksi? Hindi po sa ganon. Gusto lang po naming marinig ang panig nyo. Lalo na po at mukhang kayo lang po yung nakakalam kung ano po talaga yung tunay na nangyari. Tay, alam ko pong hindi po kayo basta nanahimik dahil lang sa takot. May dahilan po kayo. At kung ako po yung tanging pagkakataon para mailabas yun, handa po akong makinig. At kapag nalaman mong buong kwento, anong gagawin mo? I-upload? I-edit ng dramatic music at subtitle? Alam mo bata, nung isinumite ko ang article tungkol kay Roger, may dumating na liham sa bahay. Walang lagda. Pero malinaw ang mensahe. Isang maling galaw lamang, may mawawala pamilya. Sapat na siguro yun upang malaman ko na hindi lang pwedeng katotohanan ng patay. Kung hindi maging ang mga mahal ko sa buhay. Tay, pasensya na po. Hindi ko po alam na ganun kapigat ang pinagdaanan nyo. Pero, sa dami po ng pinagtakpan, sa dami po ng katotohanan ni Dibing, hanggang kailan po tayo mananahimik? Ilang pamilya po ang kailangan mawala para nang may magsalita. Hindi mo alam ang kapalit ng katotohanan. Kaya yung content na yan, itigil na eh. Pasensya na po kung ganun po ang napagdaanan nyo. Pero hindi nyo po ako kilala. Hindi ko po ito ginagawa para sa content lang. Dahil ito po yung laban para sa katotohanan. Katotohanan? Katotohanan ba talagang habol mo? O validation? Kung may mali man po sa ginagawa ko, turuan niyo po ako. Pero wag niyo po akong husgahan nang hindi niyo po ako lubos na kilala. Pasensya na iha, pero wala kayong makukuha sa akin. Uy, Mare, ayan si David. Ikaw na siya naman. Pag-vlogger na pata. Ito ba yung dati taga-Dalton Bayan? Yung matinig na pangalan ko, Oo, pero bigla na lang nawala. Yung sabi-sabi, na dahil dun sa kaso ng... Sino nga yun? Si Roger. Oo, yung aktivista. Ewan ko nga kung bakit di na lang siya nagsalita ko. Baka naman may dahilan. Hindi rin naman natin alam ang takbo ng gulo sa itaas, no? Hello po. Student journalist po kami. Narinig po kasi namin na pinag-uusapan niya si Tatay Delphine. Maaari niyo po pang ikwento kung anong alam niyo tungkol po sa kanya? Aba mga ika, matino yung matanda. Pero matagal na yung tahimik. Nung nagkakagulo nga dito sa bayan natin, bigla na lang yan nawala. Sabi-sabi, pinatahimik daw ng mga matras. Basta ako, natatandaan ko yung si Delphine na yan, nabayaran niya ng mga Marquez kaya nanahimik noon. Alam mo naman noon, pera-pera lang ang labanan. Pati naman ngayon, pera-pera pa rin eh. Ay naku iha, basta mag-iingat kayo sa kung ano man ang hinahanap nyo. Minsan ang kwento, mas delikado pa sa bala. Salamat po. Ano tong pinaggagawa mo, Agatha? Viral ka na naman? Few months before election? Seriously?
Good morning then, Ate. I've been doing good, really. Thanks for asking, How's your stress level, by the way? Tumigil-tigil ka, Agatha. Kita ka sa video at yung tang-inang tattoo mo na yan. Come on, you can barely see my face and it's blurred. And hello, dito sa Netherlands ang beat, so stop overreacting, ate. Legal doon, pero dito hindi. Nag-iisip ka ba talaga? At kahit sabihin na legal pa yan, Agatha yung image mo. Pangalan natin yun. Pangalan ko. Hindi lang naman ikaw yung masisira dito eh. Lahat tayo. So it's never really about me. It has always been about you. You, your image, your career. I actually should have known. Typical Alex. Alam, akala mo ba ginusto ko to? Then bakit ka tumakbo? Just because Papa said so? Bullshit. Oo, dahil sa pangalan ng pamilya natin. Ako lang naman yung panakitbutas habang hindi ka pa pwede umupo sa pwesto. Well, guess fucking what? I never wanted any of this. Maging viral na lang ako doing what I want. Kesa mag-fake mag-smile in front of people katulad ng ginagawa. Ayusin mo to, Agatha. Kasi kapag hindi mo inayos, ako ang aayos. And trust me, I won't like how I For fuck's sake, Alexandra! Gagawin ko yan? Paano sa tangin ng apelido to? Huwag mo akong subukan. I'll do what I have to do to protect this family. Good luck with your fake, clean, and passion. Miss Lee. Tinisin ng kalat. Ayoko nang makarinig ng kahit anong bulong-bulungan bukas. Siguraduhin yung mukha niya yun. At wala kayong iiwan ng kahit anong bakas. Walang palya. Hello, Mac. Pwede mo magpasin mo? Pauwi na kasi ako. Tapos na, malinis na. Tama. Si Daddy Delphine. Matutulungan niya ako. Pero Tatay Delphine, pakiusap naman po. Tumigil na kayo, Iha. Sinasabi ko sa inyong wala kayong makukuha sa akin. May nakalat na po akong impormasyon. May testigo na rin po ako. Bakit tayo niyo pa rin po akong tulungan? Sigurado ka bang buhay pa yung kisip mo? Baka mamaya, wala na yan. At palutang-lutang na doon sa may ilog. Grabe naman po kayo kung makapagsalita. Buhay pa po yun. At hindi ko po sayang malibing. Kasama ko totohanan. Alam mo, Iha, bata ka pa. Marayot ang iyong mananatili. Pero kung dyan ka lang sa nagupaan ng mga kapangyarihan at ang prinsipyo, mapapakamak ka. Wala kang mapapala. Bakit ho ganun kayo kung makapagsalita? Akala ko pa naman po, isa po kayo sa iilang taong may lakas ng loob noon. Akala ko po,
Kayo po yung tipo ng taong hindi marunong sumuko. Pero bakit ganan? Bakit parang natakot na rin kayo? Hindi mo alam kung anong pinapasok mo eh. Malalakas ang mga Marquez. Langgam ka lang sa kanila. Kayang-kaya kanilang patumbasin. Alam ko na po ngayon kung anong kaya nilang gawin. Sinabi ko na po sa inyo, may testigo po ako. At yung talagitang natagpuan ng isang araw, kagawad po yun ng mga Markel. Nakala ng boses mo. Gusto mo bang sumunod sa mga yon? At saka, paano mo nalaman niya eh? Sinabi ko na po sa inyo, may testigo po ako. At nakita niya po lahat. Gusto kitang tulungan, Iha. Pero, kapahamakan lang ang naghihintay sa'yo. Kapahamakan na hindi mo malalaman hanggang nandun ka na. Pero padami po na nalalaman natin. Pipiliin pa rin po natin magbulag-bulagan. Pipiliin pa rin po natin ang katahimikan. Kahit alam na natin kung sino may kasalanan. Kahit ngayon lang, Tatay Delphin. Kahit konting katotohanan lang. Kahit sabihin nyo, kung hindi ngayon, kailan pa? Sige. Magkita tayo bandang 2:00 ng hapon sa Luma Kukubo doon sa tabing kupad. Dalhin mo lahat ng mga nakalap mong impormasyon. At ang kistikong sinasabi mo, siguraduhin mong buhay pa siya at handang magsalita. Opo, Tatay Delphin. Nakakaasa po kayo. Handa na ba talaga akong harapin to? Wala na ba talaga masasaktan? Maibubunyag na ba talaga natin ang lahat ngayon? Roger, Ito na ba siya? Opo, tapos natin na niya. Magandang hapon po, ikinagagalak ko yung makawan sa Ano po yung mga dala niyo? Ito. Ito ang mga nakalap kong impormasyon tungkol sa mga market. Simula nung sila gumawa ng mga hakbang, ang mga koneksyon nila at kung paano nila unti-unting nilaso ng sistema. Ito ang mga ebidensyang ito na inaantay ko lang ang tamang panahon upang aking gamitin. Gaano na po katagal nito kinantay? 20 taon. Bakit po ngayon lang? 20 taon po yung nakalipas. Wala po ba talaga kayong ginawa noon? Sa totoo lang, ginawa ko ang lahat. Pumunta ako sa media, sa pulis, sa lokal na pamahalaan, ipinakita ko mga impormasyon at mga dokumento. Pero kahit isa walang naniwala sa akin. Ako pang tinawag na baliw, na mukhang pera. Kasi nga, sino nga bang maniniwala sa isang matandang retirado na binayaran, binantaan, at tinakot ng mga Marquez? Wala po silang alam tungkol sa inyo. Hindi po nila alam kung gaano kayo katatag. Ginamit niyo pa rin po ang boses niyo, tahimik man o palihim. Kaya nga po hanga ako sa mga taong tulad niyo, yung hindi po sumusuko kahit na mag-isa. Sige, simulan na natin. Ito ang listahan ng mga dummy accounts. Naririto rin ang mga pondo ng bayan, mga proyektong hindi natapos, maging mga peking kontrata na lahat ay dumaan din sa peking NGO. Makikita rin sa mga papeles na ito na ang pera ay matetrace sa isang account na direktang konektado kay Mayor Alex, maging sa kanyang mga kapatid na sina Congressman Raul at Attorney Miriam Marquez. May firma si Mayor Alex dito? Pati si Congressman Raul at Atty. Miriam? Lahat sila sangkot? Hindi lang ito simpleng corruption. May mga pangalan dito ng mga taong nawala bigla. Mga barangay captain, dating treasurer at isang guro. Lahat sila may connection sa paglutang ng mga anomalyang to. Ang iba, pinatahimik. Ayan ang dahilan kung bakit ako nagretiro bilang isang newscaster. Dahil lahat ng mga naglalakas ng loob, nawawala ng parang wala sa kamay ng mga Marquez. Isa sa mga yon ang estudyante kong si Roger. Si Roger ay isang batang puno ng tapang at paninindigan. Lumalapit siya sa akin sa tuwing siya ay nangangailangan ng impormasyon at gabay. Subalit, isang araw, may narinig akong balita. Mayroon daw isang aktivista na nanlaban at nabaril ng mga pulis. Noong una, hindi ako naniniwala na kaya yung gawin ni Roger. Kung kaya't nagsimula akong mag-imbestiga. At doon ko nalaman na ipinasa pala ng mga Marquez ang kasalanan ng kanilang mga anak
sa aking estudyanteng si Roger. Okay. Tulad ng nasaksihan ko, Tatay Delphine, narinig ko ang magkapatid ng Marquez na pinag-uusapan ng paggamit ni Agatha ng illegal na droga. Pero pinasa nila ang sisi sa isang estudyante para hindi nalilhan ang pangalan ng Marquez. Yun ba yung nalagitang natagpuan? Yung may tattoo na halos kapareho ni Agatha? Oo, siya yun. Ginamit lang siyang biktima para takpan ang tunay na sugal. Grabe talaga yung mga yan. Mga walang puso. Wala silang pakailam sa buhay ng iba para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kailangan natin ilabas lahat ng ito. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito. Dahil sa ilalim ng katahimikan, sila lagi ang panalo. Tama ka dyan, Eva. Kung hahayaan natin silang palaging nananalo, sila lang ang manalo. Kaya kahit mahirap, kahit mapanganib, tayo ay titindig. Wala na itong atrasan. Sa araw na ito, isang mahalagang kwento ng katotohanan ng ating pipikang liwanag. Isang kwento mula sa nakaraan at kasalukuyan. Dalawang boses na pinapuklod ng parehong pagkakataon upang ibahagi ang bigat ng kanilang pinagdaanan sa kamay ng mga Marquez. Matagal na tayong pinatigil, pinatahimik ng mga Marquez. Ang mga taong nasa likod ng matilim na pangyayari na kumitil sa buhay ni Roger at ngayon ng isang dalagita. Parehong naging biktima ng kapangyarihan at kasakiman. Nilinis sila mula sa mga talaan, isinalang sa katahimikan. Sino ba naman kami para magsalita noon? Pero ngayon, hindi na kami natatakot. Marami na kaming nailabas tungkol sa kakiwalian nila. Ang pamilyang Marquez ay may milyong bangong tinatago. Kung ako'y napagsawaan nila, maraming papibago sa nila. Ngayon kami ay Buhay ang nilaban ng katiwalian at ang may pananagutan. Si Mayor Alex Marquez at ang kanyang pamilya. Ang laban para sa katotohanan. Hindi madali. Madalas nakakapagod. Madalas may kapalit. Ngunit huwag tayong susuko. Ang bawat kwentong lumalabas, ang bawat boses na nagsasalita, ito ang nagbibigay liwanag sa dilim. Ito ang nagbibigay lakas sa mga natatakot. Ang pagkakaisa natin, ang tinig ng marami, iyan ang tunay na kapangyarihan na hindi kayang bilhin o bulsahin ng kahit na sino. Huwag na huwag nating hayaang manahimik ang katotohanan. Ipaglaban natin ito. Para sa bawat Gregorio Dulag, para sa bawat Tatay Delphine, para sa bawat Maria, para sa atin. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming pahilila? Kami nananagingan ng kasinang pahilila. Dinadala-dagdag bigat ang daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Sigaw na sumasalaminsa, sumpa niyong magsimpisa. Aming tuluyan na wala ng visa. At sinaulot, di sinapuso bilang ng